The Missing Bride, kumpirmadong natagpuan na nga sa Sison, Pangasinan. Abay, kalagayan nitong si Miss Shera De Juan. Abay, may kakaiba pong nakikita dito kay Shera, no? Dahil po matapos siyang matagpuan na tila baga wala po sa sariling, parang wala po or inconsistent yung kanyang mga sinasabi, makikita rin po sa mga reaction po niya na there's something wrong with Miss Shera De Juan. So, pag-usapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. Matapos ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga tagpo kung saan siya po ay natagpuan after po ng 19 days na pagkawala ni Miss Shera De Juan, the Missing Bride, ay finally natagpuan na nga ito sa isang lugar sa Pangasinan, na bagay na ikinamangha ng ilang mga netizen dahil ito pong isa sa mga lumabas na hula ni Mr. Jay Costura. Matapos nga po na magpakonsulta itong si RJ, no, dito kay Jay Costura, nabanggit ni Jay Costura na itong si Miss Shera De Juan ay nasa isang lugar sa Pangasinan kung saan meron daw babae doon na tumutulong sa kanya. So, base po dun sa kwento ni Shera, talagang naglalakad po siya. Totoo pala talaga na naglalakad siya. Sumakay po siya ng bus. Pero kaya naman pala walang mga CCTV cameras na or CCTV footages na mailabas yung mall na sinasabing pinuntahan nito dahil hindi po bumaba si Miss Shera dun po sa mall na sinasabi niya. Kaya naman pala wala tayong makita mga CCTV cameras or CCTV footages. According po dun sa isang nagpatunay na kinumpirma niya na si Miss Shera De Juan ang nakita niya na sumakay sa bus, pero according dun sa testigo na yon, hindi niya alam kung saan bumaba si Shera, pero definitely hindi po siya dun sa mall bumaba. Bumaba po siya, yung testigo na to, yung nagbigay po ng statement, siya po ay naunang bumaba kaysa kay Shera, kaya hindi niya po alam kung saan po mismo bumaba si Shera. So base po sa video na mapapanood po natin, this is courtesy from News 5. Ini-interview po si Miss Shera De Juan ng QCPD kasi nga po kinuntahan na siya doon po sa Sison, Pangasinan, at ini-interrogate po siya dahil ang dami po mga CCTV footages na nakita po na naglalakad si Miss Shera De Juan. So kinumpirma po dito ni Shera na siya po ay sumakay ng bus at bumaba siya sa lugar kung saan hindi niya na po alam. So which means sinasabi ni Miss Shera De Juan na siya po ay naliligaw. Pero kapansin-pansin po kay Shera, ito panoorin natin. Maybe yung dinanan sa dito. Okay. Sorry. Kasi nga galing dito sa San Pao. Lakad lang po. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Meron ba yung Pero mo sabi po ni Shera, nilalakad daw niya yung yung lugar na yon na madaling araw naglalakad na siya. Tapos sabi niya rin po doon po sa kanyang interview na mahiyain si Shera kaya naliligaw na siya pero nahihiya pa rin siyang magtanong kung nasan siya. Pero base doon sa isang interview na inilabas din ng News 5, sinabi niya dito na naghahanap siya ng bus na kung saan makikita niya yung salitang Cubao. Parang yun yung kanyang palatandaan para makabalik siya kung saan siya nanggaling. Pero sinusundan niya raw yung mga bus na yun. Maaaring wala siyang pambayad sa bus kaya hindi siya sumasakay. Yun po yung sinasabi niya dito. Pero napapansin din ng mga netizen at ng kapulisan na meron daw di umanong inconsistency dun po sa mga kwento ni Miss Shera. Na bagay na sinasabi ng mga netizen na merong yung kanyang state of mind nandun pa rin po sa pagkalito, 'di ba? Kasi parang sabi niya, lakad siya ng lakad. Nung sumakay siya ng bus at pagbaba niya, lakad lang siya ng lakad at hindi niya namamalayan na siya pala ay naliligaw na or nawawala na. Sabi ng netizen, meron pong may nag-comment po diyan. Sabi niya, can be a case of psychological condition of disassociative fugue
wandering aimlessly with full of partial memory gaps. It is a stress-related dissociative response, which in her case, it's very much likely due to stress. So, people be kind sa mga side comments. So, sabi dito, meron daw pong isang psychological condition na napapansin dito kay Miss Shera de Juan. Kaya po talagang parang dun po sa kanyang, sa pagkakakita sa kanya at sa mga reactions niya, kung paano niya i-deliver yung kanyang narrative, kung ba't siya napunta doon po sa San Fabian hanggang sa nakarating siya ng season Pangasinan, parang ano po yun, parang lutang pa, no, si Miss Shera. So, ibig sabihin, tama po talaga yung lumabas doon sa digital forensic review or forensic examination ng kanyang mga phones, ng kanyang gadgets, na dumaranas nga talaga ng patinding stress, no, through financial stress, and of course sa kanyang di natin alam kung pati sa relationship niya sa kanyang boyfriend or din sa kanyang fiancé ay isa rin sa mga nag-trigger para talagang ma-stress itong si Miss Shera de Juan. So, may nagtatanong din, sa San Fabian siya nahanap, may kamag-anak ba siya doon or kakilala? Bakit din ni-report ng mga malapit sa kanya? Base po sa mga pulis, ay hindi po related si Miss Shera de Juan doon po sa mga kumupkop sa kanya. Ito pong nag-save kay Miss Shera is parang nadaanan po siya sa doon sa highway, dinadaanan ng mga sasakyan papunta yung highway na yun kung saan talagang marami mga sasakyan dumadaan. Nadaanan po siya nung lalaki na ito na siya po ay naglalakad at namukaan po siya, kaya sinabi sa kanya na parang siya yung missing bride na sinasabi. And then after po nun, in-entertain siya nung lalaki, ganon. Tapos, nung nag-save sa kanya, sinakay po siya doon po sa sasakyan na yun. Tsaka po siya dinala doon sa bahay nitong nag-save sa kanya. And then, gumamit po sila ng gadget or Viber para po makontak niya si RJ at ang pamilya nito. Doon na po sila nagkaroon ng means of communication that is really based doon po sa mga news na inilabas or interview na inilabas dito kay Shera de Juan. Pero mapapansin pa rin talaga na may pinagdadaanan talaga si Shera dun sa kanyang psychological condition na parang medyo medyo lito, medyo lutang, ganun po yung kanyang ganun yung kanyang state of mind that time. Kaya talagang hindi maiiwasan talaga na kapag siya po ay nakalayo, kapag po siya ay sobrang stress, maaring yung state of condition ng kanyang mind is too much stress na siya, since sinabi naman po ng maid of honor na talagang ganito po si Miss Shera, na once na po siya ay sobrang nasistress at sobrang dami ng problemang dinadala niya, ang nagiging outlet niya is pagtakas, pag-alis, no? Nang walang nakakaalam. Pero eventually, bumabalik naman siya. Dito nga lang, ang naganap dito is sumakay siya ng bus, pagsakay niya, hindi niya na alam kung nasan siya. So tama nga yung sinasabi ng mga netizen na maaaring meron siyang tinatawag na psychological condition na kailangan matreat bago po siya ikasal. So yun po yung kanyang kwento. Ngayon ay base po sa balita ng News 5 and TV Patrol ay sinundo na po siya ng kanyang pamilya. Iuwi na po siya ng Manila from Pangasinan to Manila. So, asahan po natin ang iba pang mga updates at yung totoong kwento nitong si Miss Shera, kasi sa ngayon medyo lutang pa siya kaya hindi pa siya pang makapagbigay ng konkreto at kumpletong kwento patungkol dyan. So, kayo po, anong nyo sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Darage channel. God bless everyone.